Kapag tumitingin tayo sa malawak, napakalaki at kahangahangang kosmos, hindi mabilang ang mga bituing naroon. Ngulit may isang bituin na nangingibabaw sa ating kalangitan, nagniningas ng maliwanag at mabagsik sa gitna ng ating solar system, ang araw. Madaling maunawaan kung bakit ang mga naunang henerasyon ng tao ay na-inspire na lumikha ng iba't ibang alamat upang ipaliwanag ang nakakaakit nitong ningning. Ngayon, habang ang teknolohiya ay umunlad, nagagawa na nating siyasatin ang mga prosesong nagaganap sa loob at paligid ng ating kalapit na yellow dwarf at mas malalim pa kaysa dati. Habang naglalakbay tayo sa mabagsik nitong atmosfera, tuklasin natin ang mga kamanghamanghang penomenang nabubuo roon. Tara, samahan niyo ako pag-usapan at alamin ang pinakamalalim na bahagi ng araw. Una sa lahat, dapat magpasalamat muna tayo sa Diyos. Kung wala ang araw na nagpapainit sa planeta natin, siguradong walang buhay ang mga hayop, halaman at maging tayong mga tao. At panigurado, malaki ang magiging epekto nito sa solar system. Ang araw ay isang maalab na bola ng plasma. Bagamat ang liwanag ang pinakamabilis na bagay na alam natin, ang imahe ng araw na nakikita natin mula sa daigdig ay humigit kumulang 8 minutes and 20 seconds na ang nakalipas. Ibig sabihin, ang ating nakikita ay kung ano ang itsura ng araw ilang minuto sa nakaraan. At kung bibilangin mo kung gaano katagal bago makalabas sa espasyo ang mga photon na nalilikha sa core ng araw habang dumadaan sa bawat patong nito, ang liwanag na umaabot sa atin ay maaring 10,000 hanggang 170,000 taon na ang tanda. Para mas maintindihan, simulan natin sa pinakalabas ng atmosfera ng araw, ang stellar corona. Ang sumusunod na imahe ay kuha ng Solar Dynamics Observatory Satellite o SDO, isang misyon ng NASA na inilunsad noong Pebrero 2010. Layunin ng SDO na mas maunawaan ang mga pagbabago sa araw na nakakaapekto sa buhay sa daigdig at sa ating mga sistemang teknolohikal sa pamamagitan ng pag-aaral sa pabago-bagong solar surface at atmosfera gamit ang iba't ibang electromagnetic wavelengths. Sa pamamagitan ng pagtingin sa liwanag na lampas sa sakop ng nakikitang liwanag, nagawa ng NASA na matukoy ang mga detalyeng karaniwang hindi nakikita ngunit napakahalaga sa ating pag-unawa sa araw. Ang larawang ito ay kuha gamit ang 19.3 nanometer na wavelength na kabilang sa extreme ultraviolet na bahagi ng spectrum. Sa wavelength na tumutugma sa kulay temperatura na 1,000,000 Kelvin, malinaw nating nakikita ang mas mataas na bahagi ng korona ng araw. Kapansin-pansin, ang korona ng araw ay minsan ding nakikita ng mata ng tao, tulad ng sa panahon ng total solar eclipse. Kapag ang buwan ay eksaktong pumagitna sa daigdig at sa araw sa loob ng maikling sandali, natatakpan ang gitnang maliwanag na disk na tinatawag na photosphere at lumilitaw ang nagliliwanag na panlabas na bahagi. Bagamat napakaganda na nito, ang korona ay hindi pa rin kasing detalye ng larawang kuha ng SDO. Dahil dito, napakahalaga nito para sa mga siyentipikong pag-aaral. Lumalim pa tayo, patungo sa mga tampok ng araw na nasa ilalim lamang ng korona. Sa kulay temperatura na 20 million Kelvin, ang matingkad na mga bahaging ito ay nagpapakita ng mga pangyayaring tinatawag na solar flares. Narito ang ilang footage ng mga flare noong August 2022. Palagi kong nakikita ang mga solar flare bilang parehong nakakatakot at nakakabighani. Mga ito ay napakalalaking pagsabog kung saan naglalabas ang araw ng napakalaking dami ng electromagnetic radiation. Nangyayari ito kapag ang mga magnetic field ay nagtatagpo, nababaluktot at biglaang nag-aayos muli. Ang aktibidad na ito ay dulot ng magulong galaw ng plasma sa loob ng araw.
kung saan nagmumula ang mga field na ito. Ngunit hindi lang ito ang mga tampok ng atmosphere ng araw na naglalabas ng radiation. Ang coronal holes na ipinapakita rito bilang mas madilim na bahagi ng araw ay isa pang kamangha-manghang tampok na susuriin natin gamit ang extreme ultraviolet light. Ang mga coronal hole ay mga lugar na may mas malamig at hindi gaanong dense na plasma at magnetically open. Ibig sabihin, sa halip na bumuo ng mga saradong loop na bumabalik sa ibabaw ng araw, ang mga linya ng magnetic field ay umaabot palabas sa buong solar system. Pinadadali ng mga lugar na ito ang paglabas ng mga solar wind particles patungo sa kalawakan. Kapag ang mga solar wind na ito ay tumama sa magnetosphere ng daigdig, nabubuo ang magagandang aurora na sumasayaw sa kalangitan ng mga polar region. Sa paggamit ng ultraviolet light, mas malinaw nating nakikita ang mga kahangahangang panlabas ng araw. At napakaraming panlabas na bahagi ng araw ang maaaring pag-aralan. Ito ang solar filaments na kilala rin bilang solar prominences. Ito ay malalaking loop ng plasma na umaangat mula sa ibabaw ng araw. Ang mga loop na ito ay sapat ang laki upang gawing maliit na tuldok lamang ang Earth. Maaring umabot ng daan-daang libong kilometro sa kalawakan. Maaari silang mabuo sa loob lamang ng isang araw, ngunit ang isang matatag na prominence ay maaring manatili sa korona ng ilang buwan. Sa halimbawang ito, makikita natin kung paano gumagapang palabas ang isang prominence mula sa photosphere papasok sa atmosfera ng araw. Bagamat pinabilis ang video upang ang mga minuto ay magmukhang segundo, kapag isinaalang-alang ang laki ng prominence, malinaw kung gaano kabilis gumagalaw ang material dahil sa matitinding magnetic field ng araw. Isang katotohanang maaaring hindi mo alam tungkol sa atmosfera ng araw ay minsan ay umuulan doon. Hindi lahat ng charged plasma na itinatapon sa korona ay tuluyang umaalis patungo sa solar system. Ang ilan ay nananatili roon, naiipit at lumalamig, hanggang sa bumagsak pabalik sa ibabaw ng araw bilang isang kumikislap na ulan. Ang coronal rain na ito ay maganda pagmasdan mula sa malayo, dahil ito ay may milyong-milyong degrees pa rin ang init. Siyempre, hindi lahat ng plasma ng araw ay may kapalarang dahan-dahang bumalik sa ibabaw nito. Dito na pumapalya ang paghahambing sa daigdig. Sa Earth, ang mga ulap ay hindi pumuputok na parang hinilang na goma at ibinubuga sa kalawakan. Sa araw, dahil sa mahigpit na paikot na magnetic field, nangyayari ito. Ito ay isang time-lapse ng coronal mass ejection. Pansinin kung paano nabubuo ang istruktura sa ibabang kaliwa ng araw sa loob ng ilang panahon bago tuluyang maputol at magpadala ng bilyon-bilyong tonelada ng plasma palabas ng solar system. Kahit na may magnetic field ang daigdig, ang pagtama ng isang malakas na ganitong pangyayari ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa ating mga satellite at electrical grid. Ang lahat ng estrukturang ito ay kinunan ng SDO gamit ang 30 nanometer na wavelength ng liwanag na kabilang din sa extreme ultraviolet na bahagi ng electromagnetic spectrum. Mahalaga ang timing sa pagkuha ng mga larawang ito dahil mas karaniwan ang mga ito sa ilang taon kaysa sa iba. Sa katunayan, ang bawat estruktura ay nakadepende sa solar activity cycle ng araw na umaabot ng humigit kumulang 11 taon. Tulad ng paggamit ng visible at ultraviolet light upang makita ang magkaibang detalye, ang paggamit ng dalawang magkaibang wavelength ng hindi nakikitang liwanag ay maaari ring magbukas ng bagong kaalaman. Upang ipakita ito, tingnan ang dalawang larawang ito ng korona ng araw. Kinunan sa parehong panahon, ang unang imahe na may kulay temperatura na 600,000 Kelvin ay nagpapakita ng tahimik na korona at mga coronal loops. Ang ikalawa
na may kulay temperatura na 2,000,000 Kelvin ay nagpapakita ng mas mainit at aktibong rehiyon ng korona. Ang pagkakaiba ng dalawang larawan ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang paggamit ng iba't ibang pamamaraan sa pag-aaral ng bituin. Ang iisang phenomenon ay maaaring lumitaw bilang isang masalimuot at magkakaugnay na hanay ng mga pangyayari. At ito pa, tingnan natin ang isa pang larawang ginawa ng SDO gamit ang 160 nanometer na wavelength na nagpapakita ng transition region. Ang transition region ay isang manipis na patong sa pagitan ng korona at ng chromosphere, ang pinakamababang patong ng atmosfera ng araw. Tinatayang humigit kumulang 100 kilometro lamang ang kapal nito. Sa rehiyong ito, ang thermal temperature ng araw ay biglang tumataas mula 8,000 hanggang 500,000 Kelvin. Bilang paghahambing sa daigdig, ang umaagos na lava mula sa Kilauea sa Hawaii ay may temperaturang 1,170 degrees Celsius o 1,443 Kelvin. Ang mas mababang bahagi ng transition region ay halos 6 times na mas mainit pa rito, at ang mas mataas na bahagi ay higit 346 times na mas mainit. Mas lalim pa, mararating natin ang chromosphere, ang huling patong ng atmosfera bago ang mismong ibabaw ng araw. Ipinapakita rito gamit ang 170 nanometer ultraviolet light. Tinatayang 1,900 kilometro ang kapal nito. Sa masusing pagtingin, makikita natin ang mga kamanghamanghang tampok na tinatawag na spicules. Tulad ng mahabang damong umiindayog sa hangin, ang mga jet ng plasma na ito ay umaangat mula sa ibabaw ng araw sa bilis na umaabot sa 100 kilometro bawat segundo o humigit kumulang 282 times na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog, at maaaring umabot ng halos 10 kilometro ang haba, mahigit 1 kilometro na mas mataas pa sa Mount Everest. Nabubuo at nawawala ang mga ito sa loob lamang ng 5 hanggang 10 minuto. Matagal pinagtatalunan ng pinagmulan ng mga spicule dahil hindi malinaw kung paano makakatakas ang mga magnetically charged particles sa matinding magnetic field ng araw. Noong 2017, nang matuklasan ng mga siyentipiko na ang mga neutral particle ang susi. Nang isama ang mga ito sa mga modelo, napag-alaman na binibigyan nila ng sapat na buoyancy ang mga charged particle upang makabuo ng mga spicule. Sa paglalakbay pababa sa mas mababang bahagi ng atmosphere, nararating natin ang photosphere, ang ibabaw ng araw, na pinakamainang makita gamit ang visible light. Bagamat tila matalas at solid ang gilid nito sa ating paningin, ito ay dahil lamang sa layo nito. Ang araw ay hindi solid. Dahil sa sobrang init, ang matter dito ay maaari lamang umiral bilang plasma, ang ika-4 na estado ng matter na bumubuo ng 99.9% ng lahat ng matter sa universe. Ang photosphere ay humigit kumulang 400 kilometers ang kapal, at ito ang pinakamalalim na bahagi ng araw na direktang nasusukat ng mga siyentipiko. Makikita mo rin ang mga sunspots na mas madilim dahil mas malamig kumpara sa paligid nito. Nabubuo ang mga ito sa mga lugar na may napakalakas na magnetic field kung saan naiipit ang init sa ilalim ng photosphere. Kapag ikinumpara sa mga larawang kuha sa extreme ultraviolet light, makikita na ang sunspots at solar flares ay nagkakatugma ng lokasyon na nagpapahiwatig ng malinaw na ugnayan ng dalawa. Ang larawang ito naman ay kuha ng Swedish Solar Telescope dito sa daigdig gamit ang humigit kumulang 400 nanometer na visible light. Sa paligid ng sunspots, makikita ang mga solar granules, malalaking selda na humigit kumulang 1,000 kilometro ang lapad.
Ang mas maliwanag na bahagi ay mainit na materyal na umaakyat at ang mas madilim na hangganan ay ang bahagi kung saan ito muling lumulubog. Ang prosesong ito ay kahalintulad ng convection sa mantle ng daigdig na responsable sa tectonic plates. Ang bawat granules ay tumatagal lamang ng humigit kumulang 20 minuto. Ngunit ang daloy sa loob nito ay maaaring umabot sa 7 kilometro bawat segundo na nagdudulot ng mga alon sa ibabaw ng araw dahil sa sonic booms. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Hindi pa kayang silipin ng agham ang mas malalim na bahagi ng araw gamit ang liwanag, nakikita man o hindi. Ngulit malinaw ang halaga ng paggamit ng iba't ibang spektrum ng liwanag sa pag-aaral nito. Maraming aktibidad ang nagaganap sa araw na hindi natin makikita kung wala ang mga teknik na ito. Marahil balang araw, makakabuo tayo ng mga paraang hindi pa natin maisip ngayon, tulad ng mga sinaunang tao na hindi kailanman naisip ang mga paraang ginagamit natin sa kasalukuyan. Ngunit sa ngayon, sapat na ang kaalamang napakaraming nangyayari sa universo na unti-unti nating natutuklasan, at iyon ay tunay na nakakapupukaw ng pananabik at kuryosidad. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, pa-like at subscribe para updated ka. See you in the next video!